Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa inyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron noong isang sikat na palabas sa TV sa Pilipinas, isang Japanese na show na ang pamagat ay Takeshi's Castle. Nalala niyo yon? Matatanda na tayo. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga medyo bata-bata pa, itong Takeshi's Castle ay isang reality show, no? May pa-contest. At yung mga contestants ay tatakbo, no? Tatakbo sila hanggang doon sa finish line. Pero sa kanilang pagtakbo, pipili sila ng kanilang mga lulusutang mga pintuan, no? Yung papasukin nilang mga pintuan. Kapag maling pintuan ang napili nila, nahuhulog sila sa tubig o nahuhulog sila sa putikan, no? Ngunit kapag tama ang pintuang napili nila, no, napuntahan nila, sila'y uusad, no, patungo doon sa finish line nga. At kung tuloy-tuloy sila makakapili ng tamang pintuan, sila yung panalo. Nalala ko to. Elementary pa lang ako, mga 10 taon nang nakaraan. Kayo judgmental kayo. Nakakatawa yung palabas, lalo na kapag nakapili sila ng maling pintuan kasi nga nahuhulog sa tubig, so naghahalakhakan kami ng mga kaibigan kung nanonood. Pero kung titignan po natin, no, yung palabas na ito, may pagkakahawig din sa ating buhay. Sapagkat araw-araw mga kapatid, tayo ay pumipili ng mga pintuang dadaanan. No, hindi man yung literal na pintuan, pero marami tayong mga choices sa buhay. At merong mga pintuang nagdadala sa atin sa tamang landas. May mga pintuan namang nagpapahamak sa atin. Nagdadala sa atin sa kung saan-saan. Ngunit ang buhay natin ay hindi parang Takeshi's Castle.
Hindi siya parang game show na pwedeng hulaan lamang kung saan ka, kung ano yung pipiliin mo. Bagkus dapat nating pag-isipang mabuti. Dapat nating pagnilayan, ipagdasal ng mabuti kung ano ba ang dapat nating piliin. Dahil sa ating ebanghelyo ngayong hapon, malinaw na sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. Siya ang pintuan. At hindi niya itinatago sa atin ang daan. Hindi kagaya ng Takeshi's Castle na nakatakip yung pintuan, pag lumusot ka, mali, hulog ka. Si Jesus bukas na bukas ang kanyang pintuan. Hindi niya tayo nililito. Ipinapakita niya ang kanyang sarili bilang landas, bilang daan patungo sa isang buhay na ganap, patungo sa isang buhay na kasiyasiya, patungo sa isang buhay na masagana. At kapag tayo'y pumasok sa pintuang ito, tayo'y kanyang tinatanggap, tayo'y niyayakap ni Jesus. At kapag tayo'y nasa piling ni Jesus, tayo'y nasa lugar kung saan ang mga sugat ay nahihilom. Tayo'y nasa lugar kung saan ang mga kasalanan ay napapatawad. Tayo'y nasa isang lugar kung saan tayo'y kinakalinga at pinapagtibay ng kanyang salita, ng kanyang presensya, at ng kanyang mismong buhay. Ngunit sinasabi rin ng ating ebanghelyo, kung napansin ninyo, na ang mga pinapapasok sa pintuan ay inilalabas din. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Na tayo ay inilalabas upang ipahayag ang mabuting balita. Ang mabuting balitang tayo ay minamahal. Ang mabuting balitang tayo ay kinakalinga. Ang mabuting balitang tayo ay hindi nag-iisa. Tayo inilalabas upang maglingkod, upang magmahal, upang mabuhay, hindi lamang para sa sarili natin. Nandun lang tayo sa ating sariling mga safety nets, sa ating sariling mga comforts, sa ating sariling mga silos, na kung saan tayo ay ligtas, tayo ay safe, kundi tayo ay mabuhay ng ganap. At iyan mga kapatid, ang kahulugan ng ating pagsunod kay Jesus. Gaya ng sinabi ko kanina sa pag-uumpisa ng ating pagdiriwang, na ngayon ay linggo ng mabuting pastol at araw ng panalangin para sa bukasyon. Linggo ng bukasyon. Malamang sa malamang, karamihan sa atin kapag naririnig natin ang salitang bukasyon, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Pagpapare, pagmamatri, Yun yung unang naiisip natin kadalasan, yung buhay pare, buhay relihiyoso lamang. Ngunit mga kapatid, ang totoo, tayong lahat ay mayroong bukasyon. Bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos. At kailangang bukas ang ating mga puso sa tawag na iyon. Bukas dapat yun. Bukas yun. Ang galing, no? Bawat isa atin, tinatawag ng Diyos. May tinatawag sa pag-aasawa. May tinatawag sa pagpapare, sa pagmamatre, sa buhay relihiyoso. At may tinatawag din sa pagiging single forever. Ba't may tawa doon? Parang judgmental nga talaga kayo. Pero anuman ang tawag na yun, kahit single ka pa, sagrado yan sapagkat bukasyon yan. Tawag ng Diyos yan sa iyo. Walang mas mataas, walang mas mababa sa anumang bukasyon. Walang mas okay na bukasyon. Lahat pantay-pantay. Ang mahalaga ay ang ating katapatan
sa ating piniling bukasyon. Ang mahalaga ay sinasabuhay natin sa ating bukasyon ang kabanalan. To live our vocation in holiness. Ito yung paalala sa atin ni Pope Francis nung kanyang sinulat ang Gaudete Exsultate. Ang sabi niya, to be holy does not require being a bishop, a priest, or a religious. We are called to be holy by living our lives with love and by bearing witness in everything we do, wherever we find ourselves. Are you married? Be holy by loving and caring for your spouse. Do you work for a living? Be holy by working with integrity in the service of others. Are you a parent? Be holy by patiently teaching your children how to follow Jesus. Mga kapatid, hindi natin daw kailangang maging pare, maging madre, maging religyoso upang tayo'y maging banal. Tayong lahat ay tinatawag na maging banal sa ating pamumuhay, sa ating pagsasaksi sa ating Panginoon. Kung may asawa ka, maging banal ka bilang asawa. Kung may trabaho ka, maging banal ka bilang worker. Kung may anak ka, kung magulang ka, maging banal ka bilang magulang. Maging banal ka sa mga anak mo. Sa madaling salita mga kapatid, anuman ang iyong piniling bukasyon, maging banal ka doon. Anuman ang iyong piniling bukasyon, maging banal ka doon. Ngunit minsan, tayo'y nabubuhay para lamang sa sarili natin. No? Maaring mabubuti tayong tao. Maaring nagsisimba tayo. Sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. No? Pero minsan, banal na aso, santong kabayo. Diba? Alam niyo yung kantang yun, no? Kaharap ko sa jeepney, ang isang ale, nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit, feel na feel. Pumara sa may kumbento, sa babaan lang po, sabi ng tsuper, kasi may nanghuhuli. Mura pa rin ng mura ang ale, di ba? Hihihihi. Minsan, yung mga taga-simbahan, sila pa yung mga ewan. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang bukasyon. Sarado yun. Hindi bukas. No? Wala tayong malasakit minsan sa iba. Nakakalimutan natin paglingkuran ang iba. Kasi sarili lang ang iniisip. Hindi tayo nagbabahagi. Hindi tayo nakikibahagi. At kung ganon, may kulang. Sapagkat ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabuti. Ang pagiging Kristiyano din ay tungkol sa pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa atin. Ang pagiging Kristiyano din ay tungkol sa pag-aalay natin ng ating mga sarili para sa iba. Merong isang magandang linya mula sa, ito yung aking pinaka-paboritong libro. Mailibis lang siya, maliit. At ang title ng libro, Tuesdays with Maury. Nabasa niyo na? Hindi pa? Kawawa naman. Napakaganda. Mabilis lang, madali lang basahin. Tuesdays with Maury ni Mitch Albom. Isa sa mga sinabi niya dito, sabi niya, so many people walk around with a meaningless life. And this is because
they're chasing the wrong things. Maraming mga tao daw ang namumuhay ng parang walang saysay sapagkat mga maling bagay yung kanilang mga prioridad sa buhay. No? Sinabi pa niya, the way you get meaning into your life is to devote yourself to loving others, to your community, and to something that gives purpose and meaning. Magkakaroon lamang ng saysay ang ating buhay kung iaalay natin ang ating mga sarili sa pagmamahal sa iba, sa ating lipunan, sa ating komunidad, sa isang layuning makabuluhan. Doon natin ialay ang ating mga sarili at iyan ang paraan upang tayo'y mabuhay ng ganap at kasiyasiyang. Gusto niyo akong magkwento? Hindi na? Ha? Gusto? Hindi din ako kasing oras eh. Mapapahaba tayo. Alam niyo kasi, nung ako'y nasa seminaryo pa, mga 2 years ago, yan na lamang kayo, dumating sa punto na naisip kong hindi na ako magpapatuloy sa pagpapari. No? Hindi dahil nawala yung aking pananampalataya sa Diyos, no? Kundi dahil nahirapan akong makisama sa mga taong kasama ko sa seminaryo. Mahirap kayang makisama. No? Sa totoo lang, may mga pagkakataong mahirap ang samahan. No? At marahil para sa kanila, hindi rin naging madali para pakisamahan ako. No? The feeling is mutual. So, kasi nga totoo naman, pag nasa isa kang komunidad, laging may tensyon. Diba? Sa mga grupo-grupo ninyo, diba, may laging nag-aaway. Kasi kung walang ganyan, ibig sabihin, peke kayong lahat. Hindi lumalabas yung pagkatotoo ninyo. No? Ganon ang isang community. May tensyon, pero ayusin, di ba? So anyway, dumating sa punto na umayaw na talaga ako, kaya iniwan ko ang seminaryo. Umalis ako. At sa panahong iyon, nanirahan ako sa isang slum area sa Cebu. Kinsay taga Cebu din Katuod mo sa barracks? Tumira ako sa barracks. Sa barracks, isang mahirap na lugar, isa sa mga pinakamahirap na areas sa Cebu. At doon nakasama ko mga simpleng tao. Mga taong bayak ang pamumuhay, ngunit malalim ang pananampalataya. At sa kanila ko natutunan ang tahimik na lakas ng pananalig. Dumating yung araw na hindi na ako nagsisimba dahil tinatamad akong magsimba. At sabi ng isang nanay sa akin, "Hoy Andre, huwag mong idamay ang Diyos sa kalukuhan mo." Sila yung umakay sa akin, no? Na magbalik loob sa Diyos. At sa karanasan kong iyon, unti-unti kong naramdamang muli ang isang paanyaya. Isang tahimik na tinig na matagal ko na ring naririnig, pero ayokong pansinin sapagkat ako'y abala sa aking mga pansariling interes. At dumating nga yung araw na muli kong naramdaman ang tawag na bumalik. Kaya nandito ako ngayon. Hindi po ito biglaang desisyon, kundi unti-unting paglilinaw sa gitna ng lahat. At doon ko mas naunawaan na ang tinig ng mabuting pastol ay hindi nawawala. Na kahit tayo'y lumayo, patuloy niya tayong tinatawag pabalik sa Kanya. Patuloy niya tayong tinatawag patungo sa buhay na ganap. Tinatawag niya tayo sa pag-ibig. Tinatawag niya tayo sa misyon. No? Kaya dapat anong bukasyon natin, pinagninilayan. Dapat pinagdarasal natin, pinag-iisipang mabuti. At kung ang tawag ninyo ay pag-aasawa, pagnilayan.
Pag-isipan. Hindi porket pogi. O pogi nga. Araw-araw, saging naman, pagkain. Ano expression ng Cebu? Bahalag saging, basta labing. Oh? Tamad pala. Babaero pala. O sinong kawawa? Kayo din Oh. Kaya dapat pinagninilayan. Ano man yung bakasyon. Kasi yan ay tawag ng Diyos sa atin. Ngunit sa panahon po natin ngayon, mahirap marinig ang tinig ni Jesus. Bakit? Napakaraming ingay. Mga cellphone, yung social media, yung mga reels, yung mga videos, yung mga opinion na binabasa, yung mga influencers na pinanonood natin. No? Dapat bago tayo matulog, ang huli nating ginagawa, nagdarasal. Tinitignan natin kung anong nangyari during the day at magpasalamat sa Panginoon. Pero anong huli nating ginagawa? Cellphone. Guilty ako. Minsan cellphone. May bukol na ako sa ulo. Kasi bumagsak yung cellphone sa mukha ko. Antok na nga ayaw pang bitawan. No? So, may mga boses na nagsasabi sa atin na unahin mo ang sarili mo. Gawin mo ang gusto mo. Sundin mo kung ang sarili mong katotohanan. At dahil sa mga ingay na ito, nakakalimutan nating makinig. Nahihirapan tayong manahimik. Hindi na natin naririnig ang tinig ng mabuting pastol. Sinabi ni Jesus, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Ngunit kung lagi tayong abala, paano natin siya maririnig? Kaya dapat mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ba ang pinakikinggan ko? Kaninong tinig ang prioridad ko? Pinakikinggan ko ba ang tinig na nagdadala sa akin sa pag-ibig, sa katotohanan at sa kapayapaan? O ang pinakikinggan ko ba ay mga tinig na naglalayo sa akin sa Diyos? Sapagkat mga kapatid, hindi lahat ng napakikinggan natin ay naghahatid sa atin sa kabutihan. Pero ang tinig ni Jesus ay hindi kailanman magdadala sa atin sa kapahamakan. Ang kanyang tinig ay magdadala sa atin sa buhay na ganap, sa buhay na kasiyasiya, sa kapayapaan, sa katarungan, at sa pag-ibig. Si Jesus ang pintuan. Siya ang mabuting pastol. Tinatawag niya ang bawat isa sa atin. At inaanyayahan niya tayo hindi lamang pumasok, kundi sumunod, maglingkod, magmahal, ialay ang sarili para sa iba. Kung makikinig tayo sa kanyang tinig at susunod sa kanya, ang ating buhay ay hindi na magiging hungkag. Hindi na empty. Kung hindi nyo alam yung hungkag, no? Ang ating buhay ay mapupuno. Mapupuno ng kahulugan. Mapupuno ng layunin. Mapupuno ng pag-ibig. At iyan ang pinakadakilang gantimpala. Ang gantimpala ay hindi pansamantala. Ang gantimpala ay buhay na walang hanggang kapiling ang Diyos. Kaya mga kapatid, piliin po natin ang tamang pintuan. Ang pintuan ng Diyos ay bukas na bukas. Bukas yun. Pakinggan natin ang tinig ng mabuting pastol. At sa buhay natin ang ating mga bukasyon ng may katapatan, kabutihang loob at pagmamahal. Amen.